Mga kapuso, ipinagdiwang sa iba't ibang panig ng Hilaga at Gitnang Luzon ang 126th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Kaugnay niyan, may live report si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, simple ngunit makabuluhan ang naging pagunita sa 126th Independence Day celebration na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa wreath-laying ceremony, idinaan ng mga Aldan LGU ang pagpupugay para sa 126th Independence Day celebration. Pinungunahan ito ng PNP at Grand Freemasons. Binigyang diin ang pagprotekta sa kalayaan ng bansa. The meticulous years of martyrdom left us a strong legacy of nationalism and love of country. Sa Dagupan City, nanguna ang mga Boy at Girl Scouts sa Araw ng Kalayaan celebration. Ipinaalala sa kanila ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan. Sa Ilocos Norte, nagsagawa ng flag raising at wreath-laying ceremony sa provincial capital. Dumalo rin ang mga opisyal ng Philippine National Police, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Isinagawa rin ang 21-gun salute sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Sa Isabela, nag-alay din ng bulaklak sa rebulto ni Dr. Jose Rizal sa City of Ilagan. Sa Aurora, pinangunahan ng mga empleyado ng Kasiguran LGU ang pag-awit ng Ang Bayan Ko, kasabay ng pagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Sa Baguio City, naging mensahe sa pagdiriwang ang kalayaan sa korupsyon sa lipunan. Ngunit sa kabila ng mga kasiyahan at pagdiriwang, huwag natin kalimutan ang malalim na kahulugan ng ating paglalakbay tungo sa kalayaan mula sa katiwalian at mga lumang gawain sa politika. Habang sa Nueva Ecija, naging simboliko ang pagpapalit ng lumang watawat ng Pilipinas, kasabay ng Independence Day celebration. Samantala, Chris at mga kapuso, bago pa man iproklama ang Araw ng Kalayaan noong 1898 ay nabalot na rin ng kasaysayan ang lungsod ng Dagupan upang makamit ang kasarinlan ng bansa. Alam nyo ba, ang Dagupan City ay orihinal na ipinangalan sa baknotan ng Agustinian na missionaries noong 1580 at noong 1660, pinungunahan ni Andres Malong ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Pagkatapos ng pag-aalsa, pinalitan ng pangalan bilang Nandaragupan, isang local dialect ng ibig sabihin where people meet, bilang pagunita ito sa pag-aalsa ng mga Pilipino sa ilalim ng Malong Revolt. At noong 1718, pinasimple ang pangalan ng Nandaragupan bilang Dagupan na mas kilala ngayon. At noong July 22, 1897, tuluyan ng napalaya ng mga katipunero na binuo nina General Francisco Macabulos at Juan Quesada, maging ang si Eliseo Arzadon ng Dagupan ang Pangasinan mula sa mga Kastila. Ngayong araw, Chris, ngayong araw ng kalayaan, hindi lang ito sa pagunita ng mga naging kontribusyon ng mga bayani upang makamit ang kalayaan ng bansa. Panahon rin ito upang mas maging matatag at mapanatili ang pagkakaisa sa mga Pilipino sa bawat hamon ng buhay. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca.